Hi everyone, this is Glenn from the Trainings Department of UTAC POS. Welcome to the crash course on how to use your UTAC POS for your retail business. Before anything else, let's configure the settings of our POS. Pumunta dito sa upper left ng ating screen, tapos punta tayo dito sa settings page. Dito makikita natin yung different settings ng ating UTAC POS. I-check natin lagi ang ating account details kung tama ang naka-input. Make sure na nakalagay dito yung inyong business name, yung email address po natin, at yung address ng ating business. Next, punta naman tayo sa payment methods. Sa ating payment methods, you can turn on the modes of payment na tinatanggap po natin sa ating business. Cash is automatically turned on, so okay na po yung cash natin lagi. Yung mga non-cash payments na lang ang i-on natin. So for example, GCash at Maya at bank transfer ang tinatanggap ko. So pwede nating i-turn on yung mga yan. Once na turn on na natin yung ating payment methods, pwede na natin tong i-close. Moving now to the right side of the screen. Sa general settings, if you want to learn more about these features, meron tayong mga additional videos na pwedeng gamitin para dito. Just let us know po in the group chat. Proceed na lang tayo dito sa printer settings natin. For the printer settings, we highly suggest turning on print order slip. Para bukod sa receipts, makakapag-print din tayo ng order slips na pwedeng gamitin ng staff natin and knowing the orders na na-punch. Auto-print can also be turned on kung gusto niyo pong automatic nagpiprint yung resibo after each completed transaction. Itong 58mm mini printer, you can turn this on kung ang printer na ginagamit ninyo ay gumagamit ng 58mm thermal receipt paper. Cash drawer can also be turned on kung tayo po ay gumagamit ng automatic cash drawer para kusang magbubukas yung kaha natin kapag tayo ay nag-punch ng cash transaction. Siguraduhin na lang po na nakakonect yung cable ng ating cash drawer sa likod ng ating printer. Tapos, dito naman tayo sa receipt printer and order printer. If you are using one printer, please make sure na naka-connect na via Bluetooth yung inyong printer sa inyong tablet. Tapos once connected, click the drop-down and look for the name of your printer. Yun po yung i-assign ninyo na receipt printer and at the same time as the order printer din. Para makakapag-print kayo ng receipts and order slips using the same printer. Once that is set up na po, okay na po yan, we can now proceed to the Register tab. To punch a transaction, pumunta sa Register tab. Pero bago tayo mag-punch dito, make sure muna na nakalogin na ang pangalan ng cashier sa ating Hello button. To log in, pindutin lang at i-log in by typing the passcode ng cashier. Ang passcode natin sa lahat ngayon ay 1,000. Once na nakalogin na tayo dyan, pwede na tayong mag-punch ng mga items. Tingnan sa taas ang mga categories. Diyan po tayo maghahanap ng mga items natin. Pero kung maghahanap kayo ng items, pwede nyo rin gamitin yung ating search function. For retail setups, makikita na may number ang bawat item sa screen. Ito ang stock count para sa item na ito. Pindutin ang item button para ma-punch ito. Lalabas sa kanan or order tray ang item na na-punch once na napindot ito. Pwede rin i-adjust ang quantity ng item. Pwede nyo itong pindutin ulit or pwede nyo pindutin yung item mismo at dito na i-adjust. Once na na-adjust na, pindutin ang done button. For cash payments, pumunta sa Change tab at i-input dito kung magkano ang ibinayad ni customer. Pwede nyong pindutin gamit ng mga buttons dito or pwede nyo rin gamitin yung space para masulat kung magkano yung binayad niya. Once na pinindot natin ito, may papakita na dito ang change o sukli. At once na alam na natin ang sukli, pwede nyo nang pindutin ang charge button to complete the transaction. Once complete na ang transaction, ito ang lalabas sa inyong screen. Maaari nang i-print ang resibo na ibibigay kay customer once pindutin ang receipt button. Tandaan na once complete na ang transaction, counted na ang benta and at the same time, itong item na na-punch ay bawas na sa inventory. Kung kailangan namang magbigay ng discount sa isang item na na-punch, maaari nating pindutin ang item sa order tray at ilagay dito ang discount. Pwede niyong isulat yung amount na i-discount
or yung percentage. So halimbawa dito 9 pesos ang discount. Lagay lang natin dyan at ipapakita sa kabila kung ilang percent siya. Once na nalagay na natin, ilagay din sa note kung bakit tayo nagbigay ng discount. Once na nalagay na, pindutin ang done button para ma-apply na natin ang discount sa item na yon. Lalabas na siya dito at pati ang note. To complete the transaction, pindutin ang tamang mode of payment dito sa baba. Kung GCash ang ipinambayad, siguraduhin natanggap na ang payment bago pindutin ang GCash button sa ibaba. Kung sa buong transaction naman kailangan magbigay ng discount, pumunta sa Discount tab at i-apply ang discount dito. Gamitin ang mga buttons or yung custom na discount space. So halimbawa 10%. Pindutin natin ang 10% button at pag pindot, ayan, ma-apply na ang discount dito sa baba. Pwede rin isulat dito sa Service tab ang dahilan kung bakit tayo nagbigay ng discount. Once na na-apply na ang discount sa total at complete na, pindutin ang tamang mode of payment sa baba to complete the transaction. Kung gusto natin balikan ang mga previous transactions, pumunta sa Transactions tab. Dito nakalista lahat ng completed transactions kung gusto nating mabalikan ang details ng bawat transaction dito. Kung may hinahanap na specific transaction, pwedeng i-search dito sa search function ang utak number na nakikita sa resibo na napiprint ng ating POS. Type lang dito ang utak number at madali na itong mababalikan. Sa bawat transaction na naka-record, maaari tayong mag-print ng resibo at mag-refund dito. To process a refund, balikan lang ang transaction na i-refund. Tapos, pindutin ang refund button. Pag pindot, piliin ang item na i-refund. Tapos, pindutin ang confirm. Pag pindot natin ang confirm refund, isulat na natin dito ang dahilan kung bakit nagre-refund si customer. Halimbawa, yung cashier natin na wrong punch. So, ilagay natin dito wrong punch. Suggestion din po namin, isulat nyo na rin po yung pangalan ninyo kung kayo ang nagpa-process ng refund. Once na nasulat na dyan, mag-proceed dito sa baba. I-adjust natin ang quantity ng item kasi naka-times 10 pa siya dito. Halimbawa, 10 yung na-punch ni cashier, ang dapat na na-punch niya ay 8 lang dapat. So, 2 ang i-refund ni customer. Kung 2 item ang i-refund niya, dapat times 2 kasi yan lang ang ibabalik natin. Pindutin ang minus button to adjust. At once na naka-times 2 na siya dito, double check nyo na lang yung amount na i-refund at pag okay na, ang last step ay i-type yung passcode. Itong passcode na to, usually managers lang dapat ang may alam or kung sino lang ang authorized mag-process ng refund. Sa ngayon, ang default passcode po nating lahat ay 9876. I-type na po dito yan. At once na na-type na dito, pindutin na ang confirm button. Once confirmed na, makikita nyo na yung item na na-refund ay naka-cross out na. May minus 2 na ring lumabas dito at yung 80 pesos ay naka-minus na din. Ibig sabihin, ito po ay bawas na po sa benta natin, yung 80 pesos na yan. At itong item na in-refund natin, tandaan po, basta po same day, pinrocess ang refund, itong item po na ito na ni-refund ay babalik agad yan sa ating inventory. So yan po ang ating completed refund transaction. So once na na-refund na po natin, I highly suggest reprinting the receipt po para makikita doon ang adjusted transaction. Kung gusto naman natin na makita ang total na laman ng cash drawer at breakdown nito, pumunta sa Cash Drawer tab. Dito ipapakita ang cash in drawer o total na laman na cash ng kaha natin. Kasama sa ating cash drawer ang ating starting cash. Ito po yung laman ng kaha natin sa simula ng araw. So halimbawa, 1,000 ang iniiwan natin sa kaha sa simula ng araw, ilista nyo dito yan at pindutin ang Save Starting Cash. Pag pindot, masasave na dito yan at masasama sa total computation ng cash in drawer natin. Kung fixed amount po yan at araw-araw yan yung iniiwan nyo sa kaha nyo,
Pwede nyo nang hindi i-edit yan, automatic. 1,000 na lagi ang ipapakita nyo dyan sa kaha ninyo. Cash added naman, ginagamit kapag may dinagdag pa tayong additional na pera. Halimbawa, hindi galing sa benta, nagpasok tayo ng 200 pesos para extra sukli. Ayan, so pwede nyo pong ilista dito yan para once na nalista siya, mare-record yan as cash added for the day at yung 200 na yan madadagdag sa ating cash in drawer. Itong cash sales naman, ito po yung total cash transactions na pinunch natin sa ating POS. Kasama yan sa ating cash in drawer. Ang hindi kasama dito, si GCash at saka si Maya. Nakahiwalay po si GCash at Maya dito sa taas natin. Kasi po, wala naman po yan sa kaha natin. Kaya hindi siya kasama sa ating cash in drawer. Again, physical cash lang po ang binibilang sa cash in drawer natin. Cash expenses naman, ito naman po yung perang binabawas natin sa kaha natin. Pag may binili, may binayaran, tapos dito sa kaha kinuha ang pambayad, cash expense natin, ililista yon. For example, today, naubusan tayo ng tape. Okay? Nagpabili tayo ng tape. Tapos yung pambili, kinuha sa kaha. Ililista natin dito yan. Ilagay nyo yung expense name, ilagay nyo yung amount, and tag it as cash kung sa kaha kinuha. Saka natin pindutin yung add expense button. Para pag pindot natin at nalista na, ayan, you'll see the confirmation. Malilista po dito yan. At mababawas na yung 150 doon sa laman ng kaha natin. Itong non-cash expenses naman, expense pa rin natin ito. Pero ito po ay hindi kinuha sa laman ng kaha natin. So kung gusto nyong ilista yung mga other expenses natin na hindi naman galing sa kaha, dito nyo na lang ilista. Halimbawa, nagbayad tayo ng kuryente. Okay, yung bill natin sa kuryente. Listan nyo na lang po dito yan kung magkano yung ibinayad natin, halimbawa. Pero since hindi natin sa kaha kinuha, non-cash natin siya itatag. Tapos, once na nalista na, add expense. Ayan, at malilista na po siya dito as an expense for the day. Pero, pansinin nyo, nakahiwalay at hindi siya nabawas sa laman ng kaha natin. Finally, ang ating cash in drawer. Yung cash in drawer natin, nabanggit ko nga kanina, ito yung total na laman ng kaha natin. At the end of the day, ito po ay total ng ating starting cash plus your cash added plus your cash sales. Bawas na din dyan yung ating cash expenses at hindi nakasama si non-cash expense dito. At the end of the day, ito po dapat lagi ang laman ng kaha natin. Yung filter ng ating cash drawer, na-adjust din po siya. Pero ang default niya lagi, 12 a.m. to 11:59 p.m. of the current day. Pero kung meron kayong gustong balikan at i-backtrack na record ng cash drawer natin, meron tayong filters dito na pwede nyong i-adjust para makikita nyo yung record nyo for the specific time or specific date na gusto nyong makita. And at the end of the day, pwede na rin tayong mag-print ng ating Z-reading and cash flow. Yan po ang dalawang report na makakatulong sa atin to see your total sales breakdown. Yan po yung Z-reading natin. And yung cash flow naman, yan naman ang ating total breakdown ng laman ng kaha natin. Basically, pinapakita dyan lahat ng lumabas at pumasok sa kaha throughout the day. At yan dalawang yan, pwede nyong i-print and that will serve as your end-of-day report. For the recording ng ating staff attendance, pupunta naman tayo sa staff tab. Dito sa ating staff tab, makikita yung mga pangalan ng mga staff. Dito tayo pupunta kung kailangan na nating i-record yung time in at time out ng ating staff. So for example, ako po, staff member ako, magta-time in ako, pipindutin ko lang yung in button sa aking pangalan. Pag pindot ng in button, magbubukas yung camera ng ating tablet at dito magsa-selfie tayo. Pindutin lang yung snap button sa baba at send naman dito sa taas. Once na na-send na yung ating picture, masasave na dito yung picture, kasama na rin yung oras, kung anong oras siya sinend. Yan na po ang recorded time in ng staff natin. Pwede na rin po natin gamitin yung start break button to record the breaks of our staff. So for example, ako po, magla-lunch break na ako. Pindutin ko lang yung start break button at i-type yung PIN. Yung PIN na to, this is the same PIN na ginamit natin sa hello button, yung 1,000 na nabanggit ko po kanina. So type lang po natin dito yan. At ayan, recorded na rin dito anong oras nagsimula yung break ng ating staff.
Once tapos na ang break, paalala natin sa mga staff na i-end yung break ng maayos. So pindutin ang end break button para properly recorded yung breaks at i-type ulit yung PIN. Same PIN din po yan, yung 1,000. Recorded na dito anong oras natapos yung break once na in-end na nila at later on kapag ginamit nila yung full break nila, ayan, syempre makikita dyan yung total duration. Pwede nyo ulit gamitin yung start break button if may additional breaks pa ang staff natin during the day. And then at the end of the day, pagtapos na po ang shift, pindutin na po ang out button. So ganun din, tulad ng ginawa natin kanina, magsa-selfie din ulit tayo dito. Pindot ng snap button sa baba, and then send ulit sa taas. And then once you press snap and send, lalabas na ulit yung picture po dito ng ating staff at kung anong oras nila sinend yung kanilang selfie out, yan na yung time out nila. Once complete na ang attendance na may selfie in at selfie out na, ipapakita na dito yung total working hours ng staff, okay, para nakasummarize na po. Yung records ito, nagsisync din yan sa back office ng ating Utak POS. To monitor the records of our inventory, pupunta naman tayo dito sa ating inventory tab. For retail setups, dito nyo makikita yung listahan ng mga items natin at yung monitoring ng inventory ng bawat item. Dito makikita nyo, nakalista po yung category. Pag pinindot natin yung iba't ibang category, syempre lalabas yung bawat item sa bawat category. Meron tayo ditong 4 na columns to help us monitor the status. First column natin, beginning, that's your starting inventory, initial stocks natin yan. Added, ito naman ang nadadagdag na stocks during the day. So kapag may dumagdag na stocks during the day, may dineliver na additional stocks, pwede nyo nang ilista dito. Halimbawa dito sa 555 sardines, merong 20 pieces na idadagdag. Ilista lang, pindutin ang plus button, lalabas na siya as added dito at automatic na rin mag-a-adjust yung current natin. Ma-update na natin yung ating stock count kapag may nadagdag. Itong deducted naman, yan naman ang nababawas na stocks. Ito yung kapag na-punch na, pag nabenta na natin, nababawas na yan sa inventory at nagtatali dito. Kung ilan na yung nabawas at kasi nabenta na natin. So yan po, yung total deductions natin. Once na nabawas na at nabenta na, mag-a-adjust na yung current. So yung current, ito yung actual stocks on hand. Yan yung natitira natin. Okay? At yan din po yung lumalabas na number dun sa register tab natin sa bawat item. Once sa end of the day na po, pagdating ng 12 midnight, kung ilan ang matira sa current natin, yan yung automatic na magiging beginning inventory ninyo kinabukasan. So kung ilan yung natira kahapon, yun yung starting natin or beginning inventory the next day. Umiikot na lang po siya. Okay, so yan po ang ating inventory monitoring. If you want to see the movement of your inventory, dito po sa inventory tab sa tablet natin, mache-check yan. So that wraps up the POS discussion for our crash course. For other POS features that were not discussed in this crash course, feel free to access our guide videos through the Utak Academy found in the Help tab of your back office. Let's now proceed to the back office. Sa back office natin makikita ang records ng ating mga transactions, lalo na para sa mga owners at admins ng business. Dito rin tayo pwedeng mag-edit ng items list at mag-download ng important files. In this crash course, we'll quickly discuss the key parts of your back office to help you get started. There are 2 ways to access the back office. First is through the Utak Merchant app. Pwede nyo pong i-download yan sa inyong Android or iOS devices. Once you've downloaded the Utak Merchant app in your phone or personal devices, ilogin nyo lang yung inyong username and password. Same ito ng username and password na ginagamit sa inyong POS. The other option naman is the browser. Through your laptop or your computer, pwede nyo pong i-access itong link na to, utak.io/login. And then, i-login po yung inyong Utak account credentials. And then, once na nakalogin na, makikita nyo na po yung inyong back office through the web browser. You can edit your items and inventory, manage your account details, and download reports, especially if you are using the browser version.
Once you access your back office, ito na po ang inyong makikita. If you're accessing the back office for the first time, please fill out the important details in the pop-up that you'll see. This will be recorded as your business details for your account. After filling it out, makikita nyo na ang inyong dashboard where you can see a summary of all of your sales. Mamaya, babalikan natin ito. On the left side of your screen, meron tayong side menu kung saan makikita ang iba't ibang pages ng inyong back office. Pwede niyong pindutin yung right button dito para makita natin yung page names ng ating back office. Punta muna tayo dito sa ating settings. Dito sa ating settings, makikita niyo po yung different sub-menus. Dito muna tayo sa ating business details. Now, team, reminder lang po, please make sure to keep your business details up to date dito. Yung business name, ito po yung ating brand name. Sa email naman, maglalagay kayo dito ng isang email address at sa email address na yan, makakatanggap po kayo ng sales and inventory email araw-araw. Sa phone number naman, ilalagay din natin dito yan. Tapos yung address ng ating business and of course, the contact person. If you remember po, nung nag-login tayo for the first time in the POS, yan din yung fill out natin. So once na na-fill out po natin yon dun sa pop-up, masasave na din po dito yan. If you need to update them, punta na lang po kayo dito at i-update yan. Punta naman po tayo dito sa receipts. Dito sa receipts, pwede kayong mag-upload ng logo dyan. Yung logo na i-upload nyo dito, yan po ang logo na lalabas sa receipts natin pag nagpiprint na tayo. Owner name naman, ito po yung ating registered trade name or yung name na naka-register kay DTI or SEC. Please make sure na tama po yan. Lalabas po sa receipt din yan. Yung tax type naman, i-assign din po natin dito kung tayo po ay VAT or non-VAT registered. Please make sure na tama ang tax type natin dito para masigurado natin na tama yung recording ng sales natin at yung ating discounting din, especially for the senior and PWD discounts. For the receipt message, pwede tayong maglagay ng additional receipt messages dito para yan po ang lalabas sa dulo ng resibo natin pag nagpiprint na tayo ng receipts. For the BIR permit to use naman po, dito tayo pupunta sa link na to if gusto nyo na pong simulan ang process ng BIR PTU processing natin. Dito naman po tayo sa password and PIN codes. For our password and PIN codes, dito po tayo magpapalit ng account password natin. So para hindi na po default yung password natin, you can change it later here in your back office settings. You can also lock your POS tabs. If you want to lock the other pages in your POS, ayan po, i-check nyo lang po siya dito. Pag naka-check siya, okay, syempre screen lock pin ang ginagamit natin para ma-access yung mga pages na yan. Yung screen lock pin natin, pwede nating palitan yan. Basta 4-digit combination, not starting with 0. For refunds naman, we have the refund pin here. Pwede nyo rin siyang palitan, basta po 4-digit combination not starting with 0. Yung refund pin na yan, yan po yung ginagamit natin when we need to do refunds in the POS. For advanced security pin, meron tayong advanced security settings po dito. Pag pinindot natin yan, pwede na kayong mag-assign ng different pins sa different pages ng ating POS, Utak Online, and also your back office. So if you want this added layer of security na iba-iba yung pins natin per page, dito natin i-assign yan. Now, as for the cashier and staff pins for our POS, dito po sa back office settings natin, pwede tayong magdagdag ng additional staff names, pwede rin kayong magbura, at pwede rin kayong mag-rename. Now, aside from that, kayo din po ang mag-a-assign ng pins to your staff members. Please make sure na magkakaiba yung pins ng bawat staff member natin para sigurado tayo na sila talaga ang gumagamit ng pangalan nila in the POS. Right now, you can also use this feature, yung Disable Punching Without Cashier. Pag naka-activate po itong feature na to, hanggat hindi naka-login yung pangalan ng staff doon sa ating POS, doon sa Hello button, hindi sila makakapag-punch ng orders. At yan po ang ating settings page dito sa ating back office. Later on, kung gusto nyong palitan yung settings dito, balikan na lang po natin and adjust kung kailangan. Dito sa items tab, tayo mag-edit ng ating items list.
Whether kung tayo ay magpapalit ng price, magdadagdag ng bagong item, or magre-remove ng item, dito natin siya gagawin. Para siyang Excel, kung titingnan nyo dito sa ating screen. Meron tayong mga columns dito, at yung mga columns na yan, yan yung details ng mga items natin. Our category column, yan yung category na lumalabas sa taas ng ating POS. Yung items naman, yan yung mga items na pinipindot natin. Meron din tayong column for options, if ever may mga options yung mga different items natin. Tapos meron tayong price, yan yung selling price natin. Cost is yung total cost natin for the item or yung puhunan. And then dito, meron din tayong barcode. We can use barcodes po kasi for our POS. No? So if you're planning to use barcodes, you need to input the barcodes of each item dito sa ating back office din. Punta naman po tayo sa basic editing. For example, itong 555 tuna adobo na 155 grams, papalitan ko siya ng pricing. Kung papalitan yung price, edit nyo lang po yung price dito mismo. So let's say from 35 pesos, magiging 40 pesos na siya. Edit lang natin dito yan. Once natapos na tayong mag-edit, don't forget to click Save Changes screen dito po sa may upper right ng ating screen. Once na pinindot nyo yung Save Changes, lalabas po yung backup recommendation where you are given an option to download a backup copy of your original item list before applying the changes. Pwede nyo pong i-download and save. Pwede nyo namang i-dismiss and save. Pag dismiss and save, you can just save it directly without downloading the file. And once you see this confirmation, real-time po, yung price change na ginawa natin, magte-take effect na siya sa POS agad-agad. Paano naman kung tayo ay magdadagdag ng bagong item? Sige. For example, meron tayong additional biscuits na idadagdag. You can insert rows dito. So right-click lang tayo dyan and then insert row below. Pag insert ng row, pwede na nating ilagay yung details ng bawat item. For example, sa biscuits ako magdadagdag ng item. You can copy-paste by dragging this down para maka-copy-paste na siya. You can also use your keyboard shortcuts for copy-paste. Para dyan madadagdag yung item na i-add natin sa item list. Dito ilalagay ko na dito yung pangalan ng item. Yan yung pipindutin mismo ng cashier natin in the POS. I'll just put here new item muna as a sample. And then once na nalagay na po natin, you can also provide different options. Options may vary. Pwede siyang sizes, pwede siyang flavor. If ever yung item na yon ay may different options pa. Lagay na rin natin dito yung price ng item. So let's say this is 20 pesos. And then the cost. Yung cost, ito nga po, yung total cost natin or yung puhunan sa item na to. So for example, our cost is 11 pesos. If you're using barcodes, you can also input the barcode here of that item. Para kapag ginagamit natin yung barcode scanning feature ng POS natin, mababasa niya yung barcode ng item pag na-scan siya sa POS. Once you're done editing, don't forget to click Save Changes ulit. And then once you click Save Changes, and you see this confirmation, that means real-time po, nag-take effect na ito sa POS natin. So once you go back to the POS, makikita nyo na po, ayan, ito na po. Nadagdag na yung new item natin na in-add, napapunch na siya agad sa POS natin. What if kailangan naman nating magbura ng item sa POS? Halimbawa, hindi na natin binibenta. We want to remove it from the item list. Right-click and then remove row. Once you remove the row, lalabas po dito yung confirmation. Click Confirm Delete on Save Changes na lang. And then once na confirm na, matatanggal na siya dito, pero hindi pa siya natatanggal sa POS. Para matanggal siya sa POS, you need to click Save Changes and then confirm. Once you see the confirmation, real-time po na wala na rin yan sa POS natin. When you go to your POS, pag-check natin dito, ayan po, wala na po yung item na yon. At yan po ang basic editing ng ating items list. Huwag kalimutan, pag tayo ay nag-edit ng items, click Save Changes dito para magte-take effect siya agad sa POS natin. From our items list, proceed naman po tayo sa dashboard natin. Now, kung matatandaan nyo po, once you log in to your back office, ito yung una nyo makikita. Basically, this is the total sales summary for the entire day. Yung totals natin, nakalista na dito.
You also have a filter here na pwede nyong gamitin. Kung gusto nyong i-filter yung different dates para makikita nyo yung record or data of those dates na i-filter ninyo. Meron din tayong charts dito to show you the sales by date, which you can view hourly, daily, and monthly as well. Pwede rin nating makita yung summary ng payment types dito. Yung sales natin divided into different charts by category, by item, by cashier, and by payment. And also, the list of items can be seen here. Basically, yan po yung lahat ng na-punch sa POS natin sa buong araw. Lahat ng charts na nakikita nyo po dito ay downloadable. So pag pinindot nyo po yung tatlong dots, pwede nyong i-download yung file na yan in different file formats. To check if your back office is updated, ito po ang lagi nyong titingnan, yung last synced. Tandaan na ang POS natin, real-time siyang nagsisync ng data to your back office. So pag pareho yung time and date na nandito, sa last transaction na nasa POS ninyo, it means updated yung data ng ating back office. Pero kung magkaiba ito sa last transaction sa ating POS, baka hindi nakakonect sa internet yung POS natin, kaya hindi siya nag-sync agad. Huwag kayong mag-alala kasi yung POS natin, pwede nating magamit yan kahit offline. Makakapag-punch pa rin kayo ng transactions. Meron lang delay in terms of updating and uploading ng data sa back office natin. Magsisync siya, mag-update siya as soon as connected na ulit yung ating POS sa internet. So always check the last synced found in your dashboard. And that's about it for the back office discussion for this crash course. For other POS and back office features that were not discussed in this crash course, feel free to access our guide videos through the Utak Academy found in the Help tab of your back office. Thank you and happy selling.